Sa bawat pintig, may kwento. Mula sa aming puso, ito ang kwentong puso. May mga taong isinilang na may dalang liwanag. At isa na rito, si Austria Mendoza. Ang kanyang tawa ay gamot. At ang kanyang kabutihan ay kayang magpatunaw kahit ng pinakamatigas na puso. Ngunit paano kung ang pusong kailangan niyang pagalingin ay nababalot ng yelo ng nakaraan? Paano kung ang bawat ngiti niya ay sasalubungin ng masasamang salita at paghuhusga? Ang dignidad na tanging yaman niya ay susubukan sa isang paraang hindi niya kailanman inasahan. At ang lahat ng pagsubok na ito ay magsisimula sa isang tunog, ang tunog ng nababasag na salamin. Ibawas sa sahod niya. Napatigil sa paghinga si Austria. Tila ang malamig na tinig na yon ay mas matalim pa kaysa sa mga bubog ng picture frame na nagkalat ngayon sa sahig. Nanigas ang kanyang mga kamay, hawak pa rin ang basahan na ginamit niya kanina sa pagpupunas. Ang sahod na halos hindi pa niya nahahawakan. Ang sahod na ipinangako niya sa kanyang inang may sakit. Iyon ang unang pumasok sa isip niya. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin. Nakatayo sa may pintuan ng malawak na sala, si Billy Vergara. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng marmol na sahig na kinatatayuan niya. Hindi man lang siya nito tinitingnan, kundi ang kausap nito ay isang matandang kasambahay na nakatayo sa tabi. Unang araw mo pa lang, palpak ka na agad? Tanong ni Billy. Sa wakas ay ibinaling ang tingin kay Austria. Bawat salita ay parang isang bato na ibinabato sa kanya. Sinubukan ni Austria na magsalita, ngunit parang may bumara sa lalamunan niya. Sir, hindi ko po sinasadya. Wala akong pakialam kung sinadya mo o hindi. Putol ni Billy. Ang resulta ay pareho. Sira ang gamit ko. Kung hindi mo kayang gawin ang isang simpleng bagay tulad ng paglilinis nang hindi nakakasira, baka nagkamali ako sa pagkuha sa'yo. Ang bawat salita ay isang sampal. Pakiramdam ni Austria ay gusto niyang magpaliwanag na madulas lang talaga ang frame na hindi niya inaasahan, pero alam niyang walang saysay. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi nakikinig. Humuhusga lang ito. Dahan-dahan siyang yumuko. Hindi dahil sa pagsuko, kundi para pulutin ang bawat bubog. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Sa gitna ng mga basag na salamin, nakita niya ang larawan na nahulog mula sa frame. Isang larawan ng isang masayang Billy, nakangiti ng malapad, kasama ang isang magandang babaeng hindi niya kilala. Ang nangiti sa larawan ay kabaligtaran ng lalaking nakatayo ngayon sa harap niya. Pinulot niya ang bawat piraso, maingat na inilagay sa isang tabi. Nang matapos siya, tumayo siya at humarap ulit kay Billy. Pasensya na po ulit, sir, sabi niya sa mahinang boses, halos pabulong na lang. Hindi sumagot si Billy. Kumuha ito ng isang sobre mula sa bulsa ng kanyang coat at walang awang inihagi sa isang maliit na mesa malapit kay Austria. Gumulong ito at muntik nang mahulog. Ito ang advance para sa pamilya mo, sabi ni Billy. Ang boses niya ay walang bahid ng anumang awa. Siguraduhin mong sulit ang bawat sentimo dahil hindi ako nagpapalaki ng palamunin dito. Nakatayo lang si Austria sa gitna ng sala. Yakap ang sarili habang nararamdaman pa rin ang lamig ng mga salita ni Billy. Ang sobre sa mesa ay parang isang paalala ng kanyang pagkayuko. Hija, halika na. Isang mahinang tinig ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Manang Fe, ang matandang kasambahay, ay marahang hinawakan siya sa braso. May awa sa mga mata nito. Ihahatid na kita kay Senyora Alma. Huwag mo nang masyadong isipin ang sinabi ni Sir Billy. Ganoon lang talaga yon. Tumango na lang si Austria. Hindi na nagtangkang ngumiti. Sumunod siya kay Manang Fe paakyat sa malawak na hagdanan. Bawat hakbang ay parang ang bigat-bigat. Huminto sila sa harap ng isang pintong gawa sa dark wood. Kumatok muna si Manang Fe bago ito dahan-dahang binuksan. Senyora, narito na po ang bago ninyong caregiver.
Ang bumungad kay Austria ay isang silid na salungat sa lamig ng buong bahay. Mainit ang kulay ng mga kurtina, maraming libro sa estante, at may isang bintanang salamin kung saan tanaw ang hardin sa labas. Nakaupo sa isang komportableng silya malapit sa bintana ang isang matandang babae. May ngiti sa mga labi, kahit na bakas sa mukha nito ang katandaan. Iyon si Lola Alma. Magandang umaga po. Bati ni Austria, lumapit siya ng may paggalang. Kinuha niya ang kamay ni Lola Alma at dinala ito sa kanyang noo. Pagmamano, isang bagay na itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang bilang tanda ng pinakamataas na respeto. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ni Lola Alma na agad napalitan ng isang mainit na ngiti. Hinawakan nito ng mahigpit ang kanyang kamay. Kay tagal na mula noong may gumawa niyan sa akin. Sabi ni Lola Alma, ang boses ay malumanay. Maupo ka, Hija. Austria, tama ba? Opo, sagot ni Austria, kasabay ng isang maliit na tango. Umupo siya sa silyang inalok sa kanya. Pinagmasdan siya ni Lola Alma, ang mga mata nito ay puno ng karunungan. May lungkot sa mga mata mo, Hija. Huwag mong sabihing tinakot ka na agad ng apo ko? Napayuko si Austria. Pinaglaruan ang mga daliri sa kanyang kandungan. Ayaw niyang magsumbong, lalo na sa unang araw niya. Na hindi po, nagkamali lang po ako kanina. May nabasag po ako. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Lola Alma. Ang apo kong yon, parang durian, matinik sa labas, at kung minsan, matinik pa rin sa loob. Tumingin ito sa kanya ng seryoso. Pero sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang gumugulo sa isip mo? Pwede mo akong pagkatiwalaan. Ang kabaitan sa boses ng matanda ay sapat na para bumigay ang pader na itinatayo ni Austria. Huminga siya ng malalim. Sinabi po kasi niya na ibabawas sa sahod ko. Kailangan ko po kasi talaga ng trabaho, Lola. Ang sahod ko po, para po yun sa gamot ng nanay ko. May sakit po siya sa puso. Ang huling mga salita ay halos pabulong na lang, puno ng bigat at pag-aalala. Biglang hinawakan ni Lola Alma ang kanyang mga kamay. Ang palad nito ay mainit at malambot, isang stark na kaibahan sa lamig na naramdaman niya kanina. Huwag kang mag-alala sa apo ko, Hija, sabi ni Lola Alma. At sa pagkakataong yon, naramdaman ni Austria ang isang kapanatagan na hindi niya pa naramdaman mula nang tumapak siya sa bahay na yon. Masama lang ang gising noon. Ako ang bahala sa'yo. Tumingin si Lola Alma sa labas ng bintana, sa malawak na hardin. Hindi naman siya ganyan dati. Malambing na bata yan, palangiti. Pero may mga bagay na nagpabago sa kanya. Hindi na nagtanong si Austria. Sa halip, para pagaanin ang mabigat na pakiramdam, nagpasya siyang subukan ng isang bagay na laging gumagana sa kanyang nanay. Alam niyo po, Lola, panimula niya, sa probinsya po namin may alaga kaming manok. Ang pangalan niya, si Tyson. Matapang po, akala mo kung sino. Isang araw po, hinabol niya yung kapitbahay naming mataba. Akala siguro ni Tyson, isa siyang malaking uod. Biglang napahalakhak si Lola Alma. Isang tawa na malakas, masaya, at puno ng buhay. Tila ang buong silid ay napuno ng liwanag dahil sa tunog na yon. Napangiti na rin si Austria, masaya na napasaya niya ang matanda. Nagpatuloy siya sa pagkukwento ng mga kalokohan sa kanilang baryo, at bawat kwento ay sinusuklian ni Lola Alma ng tawa. Sa gitna ng kanilang tawanan, dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Billy, suot pa rin ang kanyang business suit, ngunit wala na ang coat. Ang mukha niya ay madilim, habang pinapanood ang kanyang lolang tumatawa ng malakas. Isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Napatigil sa pagtawa si Lola Alma at Austria. Ang saya sa silid ay biglang naglaho, na parang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Tumingin si Billy hindi sa kanyang lola, kundi diretso kay Austria. Malamig, matalim. Lola, sabi niya, ang boses ay mariin at walang emosyon. I hired her to be a caregiver
not an entertainer. Ang mga salita ni Billy ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat at hindi komportable. Hindi umimik si Austria. Yumuko lang siya. Pakiramdam niya ay isa siyang batang pinapagalitan sa harap ng maraming tao. Si Lola Alma ang bumasag sa katahimikan. At sino ka para sabihin kung ano ang kailangan ko, apo? Sabi niya, may halong kunot sa noo. Kung ang pagiging entertainer niya ang magpapasaya sa akin, sino ka para pigilan yon? Isang ugat ang pumitik sa sentido ni Billy. Huminga siya ng malalim, halatang sinusubukan na magtimpi. Lola, you need rest. Hindi yung kung ano-anong kalokohan. Ang kalokohan na ito ang unang nagpangiti sa akin ng totoo ngayong linggo. Sagot ng matanda. Tumingin ito kay Austria at marahang tinapik ang kamay niya. Hayaan mo na siya, Hija. Bumaba ka na muna at mananghalian. Huwag mong gutumin ang sarili mo. Parang isang life raft ang mga salitang yon. Mabilis na tumango si Austria. Sige po, Lola. Babalik po ako mamaya. Nagmamadali siyang lumabas ng silid. Hindi man lang nag-abalang tingnan si Billy. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig pa niya ang mahinang pagtatalo ng maglola, pero pinili niyang huwag nang pakinggan. Hindi niya kayang kumain sa loob ng mansyon. Pakiramdam niya ay masusubuan siya ng luhang nagbabadyang tumulo. Dinala siya ng kanyang mga paa sa labas ng malaking gate at sa di kalayuan, natanaw niya ang isang maliit na karinderya. May iilang mesang plastik sa labas at amoy na amoy ang bango ng nilulutong ulam. Doon siya umupo sa isang sulok. Isang ginataang langka at isang platong kanin. Habang kumakain, hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Bakit ganito kasama ang ugali ng amo niya? Paano niya ito matatagalan? Hija, ayos ka lang? Isang babaeng nasa mid-40s, may suot na apron at may malapad na ngiti, ang lumapit sa kanya. Ito ang may-ari ng karinderya. Umiling lang si Austria habang pinupunasan ng pisngi. Pasensya na po, Aling Nena. Medyo mahirap lang po ang araw ko. Kilala niya ang Ale dahil ito ang nagturo sa kanya kung saan ang gate ng mga Bergara kaninang umaga. Umupo si Aling Nena sa tapat niya. Sa mansyon ka ba nagtatrabaho? Kay Mr. Bergara na masungit? Bahagyang natawa si Austria sa kabila ng kanyang lungkot. Kilala niyo po pala siya? Aba oo, lahat dito sa barangay. Kilala yan. Gwapo sana. Kaso parang laging pasan ng mundo. Sabi ni Aling Nena. Huwag kang mag-alala. Ganyan din ang sinasabi ng lahat ng naunang caregiver doon. Ang mahalaga, mabait naman daw si Lola Alma. Sobra po. Mabilis na sagot ni Austria. Siya na lang po ang nagpapalakas ng loob ko. Oh, Sia, kumain ka pa. Sabi ni Aling Nena at nilagyan pa ng isang sandok ng kanin ang plato niya. Payo ko sa'yo, Hija. Huwag mong personalin ang kasungitan niya. Baka may pinagdadaanan lang. Ang importante, gawin mo ang trabaho mo nang maayos para kay Lola. Ang simpleng pakikipag-usap na yon ay gumaan sa pakiramdam ni Austria. Pagbalik niya sa mansyon, may baon na siyang bagong determinasyon. Gaya ng sabi ni Aling Nena, gagawin niya ang trabaho niya. At ang trabaho niya ay alagaan si Lola Alma. Pumunta siya sa kusina. Nakita niya ang mga sangkap na nakahanda para sa hapunan, pero iba ang naisip niya. Naalala niya ang paboritong lutuin ng kanyang nanay kapag nalulungkot ito, adobo. Sinimulan niyang magluto. Ang bawat hiwa ng bawang, bawat patak ng tuyo at suka ay ginawa niya ng may pag-iingat. Maya-maya, ang bango ng niluluto niyang adobo ay kumalat sa buong bahay. Isang amoy na pamilyar, amoy ng tahanan. Pagsapit ng hapunan, si Manang Fe mismo ang naghain sa malaking dining table. Karaniwan, si Lola Alma ay kumakain sa kanyang silid at si Billy naman ay sa kanyang study. Ngunit ngayong gabi, bumaba si Lola Alma, sinabing naamoy niya ang paborito niyang ulam. At ilang sandali lang, sa gulat ng lahat,
Lumabas din ng kanyang study si Billy at naupo sa hapagkainan. Tahimik ang lahat habang kumakain, walang nagsasalita. Pero nakita ni Austria ang lahat. Nakita niya kung paanong kumuha ng pangalawang serving ng adobo si Lola Alma. At nakita rin niya kung paanong naubos ni Billy ang lahat ng kanin at ulam sa kanyang plato. Hindi ito nagsalita. Hindi ito ngumiti. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Pero habang pinapanood niya si Billy na kumakain ng lutong pampalubag loob niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Austria. Isang maliit na tagumpay. Habang nagliligpit siya ng mga plato, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Si Billy, na papunta na sana sa kanyang study, ay biglang huminto. Lumingon ito sa direksyon kung saan nakaupo si Lola Alma, na ngayon ay masayang nakikipagkwentuhan kay Manang Fe. At sa isang saglit na yon, isang segundo lang, nakita ni Austria ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang maliit, halos hindi mapansing ngiti sa labi ni Billy habang pinapanood ang kanyang lola. Nawala rin ito agad na parang bula-bumimuni. Ngunit nakita niya. At iyon ay sapat na. Nang gabing iyon, habang nag-aayos siya sa kusina, biglang nag-ring ang telepono ni Billy na naiwan nito sa counter. Isang pangalan ang lumitaw sa screen. Mia. Mabilis itong kinuha ni Billy at sinagot habang naglalakad palayo. Pero narinig ni Austria ang pamilyar na lamig sa boses nito. Mas malamig pa kaysa kanina. I told you never to call me again, Mia. It's over. Ang pangalang Mia at ang galit sa boses ni Billy ay nanatili sa isipan ni Austria hanggang kinabukasan. Sino si Mia? Bakit gano'n na lang ang epekto niya kay Sir Billy? Ngunit itinabi niya ang mga tanong. Trabaho ang ipinunta niya rito. Hindi chismis. Kinagabihan, habang tinutulungan niya si Lola Alma sa pag-inom ng gamot nito, isang katulong ang kumatok at pumasok. Senyora, Sir Billy, may bisita po kayo sa baba. Sabi nito, may halong pag-aalinlangan sa boses. Hinahanap po si Sir Billy. Ang pangalan daw po ay Mia Soriano. Napahinto si Austria. Si Lola Alma naman ay biglang napasimangot. Ang kaninang masayang aura sa silid ay biglang nagbago. At ano naman ang kailangan ng babaeng yan dito? Mahinang bulong ni Lola Alma. Sapat lang para marinig ni Austria. Pababa na raw po si Sir Billy, sabi ng katulong bago umalis. Hija, samahan mo ako sa baba. Utos ni Lola Alma. Ang boses ay seryoso. Gusto kong makita kung ano ang binabalak ng babaeng yon. Kahit nag-aalangan, tinulungan ni Austria si Lola Alma na makatayo at dahan-dahan silang bumaba ng hagdan mula sa itaas. Tanaw na nila ang babaeng nakatayo sa gitna ng sala. Si Mia Soriano ay larawan ng perpektong kariktan. Nakasuot ito ng isang simpleng pero mamahaling bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos at ang mukha ay parang anghel. Kung hindi lang sa lungkot na bumabalot dito, siya ang babae sa nabasag na picture frame. Kasabay ng pagbaba nila ay ang paglabas ni Billy mula sa kanyang study. Ang mukha niya ay parang pader na bato. Malamig. Matigas. Hindi mo mabasa. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Billy. Ang boses ay walang anumang bakas ng dating pagmamahal na nakita ni Austria sa lumang litrato. Namuo ang luha sa mga mata ni Mia. Billy, I need to talk to you. Please. Wala na tayong dapat pag-usapan, mariing sabi ni Billy. Billy, nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Umiiyak na sabi ni Mia, ang boses ay basag. Wala na akong ibang malalapitan. Please, patawarin mo na ako. Noon napansin ni Mia sila Lola Alma at Austria na nasa paanan na ng hagdan, agad siyang lumapit sa matanda. Tita Alma, sabi niya, sinusubukang abutin ng kamay nito, ngunit iniwas ito ng matanda. Dahil sa sitwasyon, napilitan si Lola Alma na magsalita. Mia, kumusta ka na? Ang boses niya ay formal at walang init. Hindi po ako okay, tita. Iyon po ang totoo. Sabi ni Mia, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos.
Kailangan ko ng tulong ninyo. Si Billy ay nanatiling tahimik. Pinapanood lang ang eksena na parang isang manonood sa isang dula na ayaw na niyang panoorin. Naramdaman ni Austria ang bigat ng tensyon sa buong silid. Napansin niya ang panginginig ng kamay ni Lola Alma. Agad siyang kumilos. Pumasok siya sa kusina, kumuha ng isang basong maligamgam na tubig at dinala ito sa matanda. Lola, tubig po. Mahinang alok niya. Isang simpleng kilos ng pag-aalaga sa gitna ng kaguluhan. Ang simpleng kilos na yon ang nagpabaling ng atensyon ni Mia sa kanya. Tila noon lang siya napansin nito. Pinunasan ni Mia ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata ay tiningnan si Austria mula ulo hanggang paa. Isang tingin na mapanuri, malamig, at may kung anong kalkulasyon sa likod nito. Nawala ang itsura ng isang kaawa-awang biktima. Napalitan ito ng isang bagay na mas matalas, mas mapanganib. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mia. So, sabi niya, ang boses ay hindi na basag, kundi may bahid ng panunuya. You must be the new help. Ang mga salitang new help ay binitawan niya na parang isang insulto. At sa mga mata niya, nakita ni Austria ang isang bagay na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Isang apoy ng inggit na hindi nito sinusubukang itago. Hindi pinansin ni Billy ang tanong ni Mia. Sa halip, lumapit siya kay Lola Alma. Lola, you should be resting. Austria, ihatid mo na si Lola sa taas. Ang utos ay malinaw. Isang paraan para ilayo silang dalawa sa gulo. Tumango si Austria at marahang inalalayan ang matanda paakyat. Habang nasa hagdanan, hindi niya mapigilang lumingon. Nakita niya si Billy na maring kinakausap si Mia. Ang bawat galaw ng panga nito ay nagpapakita ng matinding galit at pagpipigil. Kinabukasan, sa gulat ni Austria, hindi pinaalis si Mia. Ayon kay Manang Fe, nagmakaawa raw ito kay Billy na bigyan siya ng ilang araw para makahanap ng matutuluyan at sa hindi malamang dahilan, pumayag ito. Pansamantala, sa guest room muna ito mananatili at doon nagsimula ang laro ni Mia. Austria! Ang galing mo palang magluto! Bati ni Mia isang umaga nang madatnan siya nito sa kusina na naghahanda ng almusal para kay Lola Alma. Ngumiti ito, isang ngiting matamis na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Turuan mo naman ako minsan. Nako, simpleng luto lang po ito, Ma'am Mia. Nahihiyang sagot ni Austria. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Mia na lang, sabi nito habang kumukuha ng isang tasa ng kape. Magkasing edad lang siguro tayo. Alam mo, ang swerte mo. Mabait si Tita Alma sa'yo. Opo, napakabuti po niya. Sang-ayon ni Austria. Ganyan din siya sa akin dati, sabi ni Mia at biglang nagkaroon ng lungkot sa kanyang boses. Ako lang talaga ang may kasalanan. I broke Billy's heart and titas. Kaya heto, sinusubukan kong bumawi. Ang kwento ni Mia ay puno ng pagsisisi. Perpekto ang kanyang pag-arte. Unti-unti, ang pag-aalinlangan ni Austria ay napalitan ng awa. Marahil, totoo ngang nagbago na ito. Marahil, lahat naman ng tao ay deserving ng second chance. Sa mga sumunod na araw, naging anino ni Austria si Mia. Lagi itong nakabuntot, nagtatanong tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang buhay sa probinsya. Ikinuwento ni Austria ang tungkol sa sakit ng kanyang ina, sa pangarap niyang makapagtapos ang mga kapatid. Si Mia naman ay nakikinig ng mabuti, tumatango, at nagbibigay ng mga salita ng simpatiya. Kawawa ka naman. Ang bigat pala ng pinapasan mo, sabi ni Mia isang hapon habang naglalakad sila sa hardin. Kaya pala todo kayod ka. Paano na lang kung mawalan ka ng trabaho, di ba? Hindi ito narinig ni Austria bilang isang babala. Narinig niya ito bilang pag-aalala. Ngunit sa likod ng mga matatamis na salita, ang mga mata ni Mia ay laging abala. Sinusuri nito ang bawat sulok ng bahay, ang bawat gamit na dinadaanan. Isang araw, habang inaayos ni Austria ang mga gamit ni Lola Alma,
Pumasok si Mia. Wow, ang gaganda naman ng alahas ni tita, sabi nito. Ang tingin ay nasa isang maliit na jewelry box na nakabukas. Lalo na yung brooch na yan. Paborito niya yan, no? Pearl yan, di ba? Siguradong mahal yan. Itinuro nito ang isang eleganteng tramkaitok na may malaking perlas sa gitna. Ito ang laging suot ni Lola Alma sa mga espesyal na okasyon. Opo, paborito po niya yan, sagot ni Austria. Regalo pa raw po yan ng yumaong asawa niya. Ngumiti si Mia at sa isang saglit nakita ni Austria ang kislap ng kasakiman sa mga mata nito bago ito mabilis na nag-iwas ng tingin. Isang gabi, habang naghahapunan, pilit na isinasali ni Mia si Austria sa usapan. Billy, alam mo ba? Si Austria pala ang breadwinner ng pamilya nila. Nakaka-proud, di ba? Hindi umimik si Billy, nagpatuloy lang sa pagkain. Si Austria naman ay nahiya. Ayaw niyang pinag-uusapan ang buhay niya, lalo na sa harap ng kanilang amo. Pagkatapos ng hapunan, habang naghuhugas ng pinggan si Austria, lumapit si Billy sa kanya. Ito ang unang beses na kinausap siya nito nang hindi tungkol sa trabaho. Stay away from her, mahinang sabi ni Billy, sapat lang para marinig nilang dalawa. Ang boses niya ay seryoso at puno ng babala. Hindi mo siya kilala. Napatigil si Austria sa ginagawa. Tumingin siya kay Billy, naguguluhan. Pero sir, mukha naman po siyang mabait. Nagbago na po siguro siya. Wala kang alam. Putol ni Billy. Ang panga ay nagtiim. Just do what I say. Lumayo ka sa kanya. Pagkasabi noon, tinalikuran na siya nito at pumasok sa kanyang study. Iniwan si Austriang puno ng pagtataka. Bakit gano'n na lang katindi ang galit ni Sir Billy? At bakit pakiramdam niya, sa kabila ng lahat, ay hindi naman masamang tao si Mia? Sa kanyang isip, baka masyado lang talagang mapanghusga ang kanyang amo. Isang malaking pagkakamali. Ang babala ni Billy ay umaumalingaw-ngaw sa isip ni Austria, ngunit ang araw-araw na kabaitang ipinapakita ni Mia ay mas malakas. Binigyan pa siya nito ng regalo isang hapon, isang magandang scarf na kulay lavender. Nakita ko lang sa palengke, naalala kita. Nakangiting sabi ni Mia. Sana magustuhan mo. Naku ma'am, Mia, nagabala ka pa, sabi ni Austria. Hawak ang malambot na tela. Salamat po ng marami. Pakiramdam niya ay nahihiya siya sa sarili dahil pinagdudahan niya, kahit sandali, ang kabutihan ni Mia. Kinagabihan, biglang tumaas ang lagnat ni Lola Alma. Naging abala ang lahat. Si Austria ay hindi umalis sa tabi ng matanda. Pinupunasan ito ng maligamgam na tubig, pinapainom ng gamot, at tinitiyak na komportable ito. Si Billy naman ay hindi mapakali. Pabalik-balik sa silid para tingnan ang kalagayan ng kanyang lola. Ito ang perpektong pagkakataon para kay Mia. Habang ang atensyon ng lahat ay na kay Lola Alma, dahan-dahan siyang tumakas mula sa eksena. Walang nakapansin sa kanya. Ang target niya, ang silid ni Austria sa ibabang palapag, malapit sa kusina. Maliit lang ang silid. Simple at malinis. Isang kama, isang maliit na aparador. Mabilis na kumilos si Mia. Binuksan niya ang aparador. Nakita niya ang iilang damit ni Austria na maayos na nakatupi. Kinuha niya ang isang luma at medyo kupas ng jacket. Ang uri ng damit na hindi mo aakalaing pag-iinteresan ng sinuman. Mula sa kanyang bulsa, maingat niyang kinuha ang isang bagay na kumikinang. Ang pearl brooch ni Lola Alma. Kinikilabutan, ngunit determinado. Ibinulsa niya ito sa loob ng jacket ni Austria. Itinulak niya ito sa pinakailalim na bahagi ng bulsa. Tinitiyak na hindi ito madaling makikita o malalaglag. Pagkatapos, isinara niya ang aparador. Tiningnan ang paligid para siguraduhing walang bakas na naiwan at tahimik na lumabas. Nang bumalik siya sa itaas, naabutan niyang kalalabas lang ng doktor mula sa silid ni Lola Alma. She'll be fine.
sabi ng doktor kay Billy. "It's just a fever. Make sure she gets enough rest." Nakahinga ng maluwag ang lahat. Si Mia ay lumapit kay Billy, hinahagod ang likod nito na parang isang nag-aalalang partner. "Thank God she's okay. I was so worried." Hindi siya pinansin ni Billy. Pumasok ito sa silid ng kanyang lola. Naiwan si Mia sa labas. Ang kanyang mukha ay nagdilim saglit bago niya ito pinalitan ulit ng isang maskara ng pag-aalala. Nang hating gabi na, bumaba na rin sa wakas si Austria para magpahinga. Pagod na pagod siya. Bumuti na ang pakiramdam ni Lola Alma at mahimbing na itong natutulog. Bago matulog, umupo si Austria sa gilid ng kanyang kama. Kinuha niya ang kanyang pitaka at binilang ang konting perang naipon niya. 500 piso. Malayo pa sa kailangan niya, pero isang simula. Napangiti siya para kay inay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, iniisip ang mukha ng kanyang ina, at nagdasal na sana ay magtuloy-tuloy na ang swerte niya. Hindi niya alam na habang siya ay nagdadasal para sa paggaling, may isang bombang orasan na nakatanim sa kanyang aparador, naghihintay lang ng tamang oras para sumabog. Kinabukasan, nagising si Austria sa isang malakas na sigaw. Nanggagaling ito sa silid ni Lola Alma. Puno ng kaba, mabilis siyang tumakbo paakyat ng hagdanan. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Lola Alma na nakaupo sa kama, mukhang naguguluhan. Si Manang Fe ay naroon din, at si Mia ay nakatayo sa tabi ng jewelry box. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang mukha ay puno ng pagkataranta. "Nawawala." Sigaw ni Mia, ang boses ay halos mabasag sa pag-iyak. Nawawala ang brooch ni Lola. Kasunod ng sigaw ni Mia, pumasok si Billy sa silid na parang isang bagyo. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "What's going on, Lola? Are you okay?" "Ang brooch ko, Apo." "Wala sa lalagyan," sabi ni Lola Alma. Ang boses ay nanginginig. Agad na lumapit si Billy sa jewelry box. Hinalughog niya ito. Wala nga. Ang paboritong alahas ng kanyang lola, ang huling alaala mula sa kanyang lolo, ay nawawala. "Sino ang huling pumasok dito kagabi?" tanong ni Billy. Ang boses ay mababa at mapanganib. Tumingin siya sa paligid. Ang mga mata ay parang sa isang agila na naghahanap ng masisila. "Si Austria po ang huling nag-alaga kay Lola," mabilis na sabi ni Mia. Ngunit agad niyang binawi na parang nadulas lang. Pero hindi naman siguro imposible. Ang kanyang pag-aatubili ay mas epektibo pa kaysa sa isang direktang akusasyon. Lahat ng mata ay napunta kay Austria. Naramdaman ni Austria na parang sinisip-sip lahat ng hangin mula sa silid. "Ay, hindi po ako," nauutal niyang sabi. "Hindi ko po alam. Imposibleng mawala na lang yan basta-basta." Sabi ni Billy, ang tingin ay nakapako kay Austria. Ang kaunting paglalambot na nakita ni Austria sa kanya sa mga nakaraang araw ay ganap na naglaho. Ang natira ay ang malamig at mapanghusgang lalaki mula sa unang araw. Baka naman po nahulog lang o na-misplace. Suhestyon ni Manang Fe, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. "Manang, alam nating lahat kung gaano kaingat si Lola sa brooch na yan," sabi ni Mia. Tumingin siya kay Billy. "Billy, para lang makasiguro tayo, para maklear din ang pangalan ni Austria, baka pwedeng tingnan natin ang mga gamit niya." Ang suhestyon ay tila makatwiran, ngunit para kay Austria, ito ay isang hatol. "Hindi," mabilis niyang sabi. Hindi dahil may itinatago siya, kundi dahil sa kahihiyan. Ang paghalughugi ng personal mong gamit ay parang paghuhubad sa iyong pagkatao. Ang kanyang pagtanggi ay lalo lang nagpaigting sa hinala ni Billy. "Kung wala kang itinatago, bakit ka tumatanggi?" Walang nagawa si Austria. Sumunod na lang siya na parang isang tupa na dinadala sa katayan. Bumaba sila sa kanyang maliit na silid. Si Billy, si Mia, si Manang Fe, at siya. "Buksan mo ang aparador mo," utos ni Billy.
Nanginginig ang mga kamay ni Austria habang binubuksan ang pinto ng aparador. Si Mia ang unang lumapit, nagkukunwaring tumutulong. "Hayaan niyo na po. Ako na," sabi niya, at sinimulan niyang ilabas ang iilang damit ni Austria. Kinuha niya ang luma at kupas na jacket at mula sa bulsa nito, dahan-dahan niyang inilabas ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw, ang pearl brooch. Tumigil ang mundo ni Austria. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Hindi, hindi maaari. Paano? Paano yan napunta dyan? Tanong niya. Ang boses ay basag na. Tumingin siya kay Billy. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. "Sir Billy, hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam kung paano." Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Billy ay hindi pagdududa, kundi kumpirmasyon. Kumpirmasyon ng kanyang pinakamasamang hinala tungkol sa lahat. Na ang mga taong tulad ni Austria, mga taong nangangailangan, ay hindi mapagkakatiwalaan. Ang sakit ng nakaraang pagtataksil ay bumalik, at si Austria ang naging sisidlan ng lahat ng yon. Si Lola Alma, na nakasunod na pala sa kanila at nakatayo sa may pintuan, ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang tingin ay hindi kay Austria, kundi sa brooch. Pagkatapos ay kay Austria. Hindi ito galit. Ito ay isang tingin ng matinding kalituhan at sakit. Alam niya sa puso niya na may mali. Binalot ng nakabibinging katahimikan ng silid. "Sir Billy, maniwala po kayo sa akin." Pagmamakaawa ni Austria, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hinawakan niya ang braso nito. "Pakiusap po." Marahas na iwinaksi ni Billy ang kanyang kamay. Ang paghawak niya ay parang isang apoy na pumaso dito. Tumingin si Billy sa kanya. Ang mga mata ay walang anumang emosyon, walang awa, walang bakas ng pag-aalala. Isang tingin na mas masakit pa sa sampal. Humarap ito sa pinto. "Umalis ka na," sabi niya. Ang boses ay kasing lamig at kasing tigas ng yelo. "Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo." Parang isang panaginip. Isang masamang panaginip na hindi magising-gising si Austria. Ang mga salita ni Billy ay umuulit-ulit sa kanyang isip. "Umalis ka na. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo." Hindi niya namalayan kung paano niya iniligpit ang kanyang iilang gamit. Si Manang Fe ay lumapit sa kanya, may luha sa mga mata, at inabutan siya ng kaunting pera. "Manang, wala po akong kasalanan," pabulong na sabi ni Austria. Tumangulang ang matanda. "Alam ko, Hija. Alam ko." Paglabas niya ng gate ng mansyon, doon lang bumuhos ang malakas na ulan na parang nakikisabay sa bigat ng kanyang dibdib. Wala siyang payong, wala siyang patutunguhan. Ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang pagkawala ng trabaho. Ito ay ang hiya, ang kahihiyan, ang dungis sa kanyang pangalan na dala-dala niya ngayon. Paano niya ito sasabihin sa kanyang ina? Paano niya haharapin ang kanyang pamilya na umaasa sa kanya? Naglakad siya ng walang direksyon, basa at nanginginig sa ginaw. Dinala siya ng kanyang mga paa sa pamilyar na lugar, ang karinderya ni Aling Nena. Pagkakita sa kanya ni Aling Nena, basa, umiiyak, at may dalang bag, agad nitong naintindihan. Hindi na ito nagtanong. Niyakap na lang siya nito ng mahigpit. At sa yakap na yon, humagulhol si Austria na parang isang batang nawawala. "Pinasok ko sila sa bahay ko," sabi ni Aling Nena habang inaabutan siya ng tuyong damit at mainit na sabaw. "Dito ka muna. Walang mag-uusi sa sayo rito." Ikinuwento ni Austria ang lahat, bawat detalye. Ang kanyang pagkagulat, ang kanyang pagmamakaawa, ang malamig na tingin ni Billy. "Walang hiya siya," gigil na sabi ni Aling Nena. "At yung Mia na yon, mula nang dumating yon, alam ko nang may dalang kamalasan. Sigurado akong siya ang may pakana nito." Ang paniniwala sa boses ni Aling Nena ay ang tanging bagay
na nagbigay ng kaunting lakas kay Austria. May isang taong naniniwala sa kanya. Hindi siya nag-iisa. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Vergara, ang katahimikan ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Ang dating sigla na dala ni Austria ay ganap na naglaho. Ang bahay ay bumalik sa pagiging isang malamig na museo. Si Lola Alma ay nagkulong sa kanyang silid. Hindi siya kumakain, hindi siya nagsasalita. Kapag si Billy ang kumakatok, hindi niya ito pinagbubuksan. Ang pearl brooch na nasa tabi ng kanyang kama ay hindi na niya tinitingnan. Para itong naging simbolo ng isang malaking kasalanan. Si Billy naman ay ibinuhos ang sarili sa trabaho. Nag-overtime siya, nagbabasa ng mga report, pero wala sa mga yon ang pumapasok sa isip niya. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Austria na puno ng luha, ang paghawak nito sa kanyang braso, ang mga salitang, "Maniwala po kayo sa akin." Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tama ang ginawa niya, na ang ebidensya ay malinaw, na ginawa niya lang iyon para protektahan ang kanyang lola. Ngunit may isang bahagi sa kanya na sumisigaw na mali siya. Isang malaking pagkakamali. Isang gabi, pumasok siya sa silid ng kanyang lola. Tulog na ito, ngunit hindi mapakali. Sa kanyang pagtulog, may ibinubulong itong pangalan. Austria. Austria. Kinabukasan, nagpa siya si Billy na tingnan ang security footage para lang mapanatag ang kanyang loob, para patunayan sa sarili niya na tama ang kanyang desisyon. Ngunit nang subukan niyang i-access ang recording mula sa hallway, malapit sa silid ni Austria, isang mensahe ang lumabas. File corrupted. Cannot be played. Kumunot ang noo niya, kakaiba. Masyadong nagkataon. Habang iniisip niya ito, isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa itaas. Tinakbo niya ang hagdanan. Pagbukas niya ng pinto ng silid ni Lola Alma, nakita niya itong nakahandusay sa sahig, walang malay. "Lola!" Sigaw niya. Ang takot ay biglang pumalit sa lahat ng galit at pagdududa sa kanyang puso. Dinala nila sa ospital ang matanda. Sabi ng doktor, ang kanyang pagbagsak ay sanhi ng matinding stress at emotional shock. Habang naghihintay sa labas ng emergency room, paulit-ulit na sinasabi ng nurse na may hinahanap ang matanda. Isang pangalan lang ang binabanggit nito habang wala itong malay. Austria. Ang pagbagsak ni Lola Alma ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Billy mula sa kanyang pagkabulag sa galit. Habang nakaupo sa malamig na sahig ng ospital, naghihintay ng balita. Ang tanging umuulit-ulit sa kanyang isip ay ang pangalan na hinahanap ng kanyang lola. Austria. Hindi ito ang pangalan ng isang magnanakaw. Ito ang pangalan ng taong nagpatawa sa kanyang lola ng totoo sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Nagsimulang mag-iba ang takbo ng isip ni Billy. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang gumalaw. Bumubuo ng isang larawan na hindi niya gustong makita. Ang babala niya kay Austria, "Stay away from her." Ang biglaang pagbuti ng pakikitungo ni Mia kay Austria. Ang corrupted na security footage, masyadong perpekto, masyadong planado. Samamantala, sa maliit na bahay sa likod ng karinderya, si Austria ay sinusubukang maging matatag. Sa tulong ni Aling Nena, unti-unti niyang tinatanggap ang nangyari. Pero ang pagtanggap ay hindi nangangahulugang pagsuko. "Hindi pwedeng habang buhay na lang akong magtatago, Aling Nena," sabi ni Austria isang umaga habang nagtitimpla ng kape. "Ang pangalan ko, ang pangalan ng pamilya ko, nakasalalay dito. Kailangan kong linisin ang pangalan ko." "Pero paano, Hija? Lahat ng ebidensya laban sa'yo," nag-aalalang sabi ni Aling Nena. "Hindi ko pa po alam, pero kailangan kong magsimula sa isang bagay," sabi ni Austria at biglang may naalala. Isang maliit na detalye. Ang scarf na regalo sa kanya ni Mia. "Aling Nena, saan po ba ang pinakamalapit na palengke dito?" tanong niya. "Yung maraming nagtitinda ng mga damit at abubot." "Sa ospital,
Sa wakas ay naging stable na ang kondisyon ni Lola Alma. Ngunit ayon sa doktor, ayaw pa rin nitong magsalita o kumain. Malalim ang epekto ng nangyari sa kanya. Pumasok si Billy sa silid. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang lola. "Lola, I'm sorry." Bulong niya. "I think I made a terrible mistake." Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang contact. "Alex, I need a favor. I have a corrupted CCTV file. I need you to recover it. It's urgent." Si Austria naman ay naglalakad na sa masikip na eskinita ng palengke. Hawak niya ang lavender na scarf. Nagtanong-tanong siya sa bawat stall. Ipinapakita ang scarf, umaasang may makakaalala. Matapos ang halos 1 oras na paghahanap, isang matandang tindera ang tumango. "Oo, Hija. Ako ang nagbenta niyan," sabi ng Ale. Mga ilang araw na ang nakalipas. Isang magandang babae, maputi, matangkad. Tumama ang description kay Mia. "Opo, siya nga po. May naalala pa po ba kayo sa kanya, inay?" Nag-isip ang matanda. Bukod sa scarf na yan, may iba pa siyang hinahanap. Isang bagay na kakaiba, hindi ko maalala kung ano. "Ah!" Biglang nanlaki ang mga mata nito. "Ano po iyon?" Sabik na tanong ni Austria. Nagtatanong siya kung saan daw nakakabili ng langis. Isang espesyal na klase raw ng langis para daw sa mga makina. Oo, tama. Langis para sa makina. Kumunot ang noo ni Austria. Langis para sa makina? Bakit maghahanap ng ganoon si Mia sa palengke? Ang tanong na yon ay nanatili sa kanyang isip habang pauwi. Isang piraso ng puzzle na hindi niya alam kung saan ilalagay. Pagdating niya sa ospital, nakatanggap ng tawag si Billy mula kay Alex, ang kanyang kaibigang IT expert. "Billy, I checked the file," sabi ni Alex sa kabilang linya. "This is not your ordinary corrupted file. Hindi ito nasira by accident." "What do you mean?" tanong ni Billy. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Someone intentionally deleted it, and they tried to cover their tracks. Sinadya ito, pare. Sinadya. Ang salitang sinadya ay tumatak sa isip ni Billy. Kung sinadya ang pagbura sa video, iisa lang ang ibig sabihin noon. May nagtatago ng isang bagay na napakahalaga. At kung sino man iyon, siya rin ang nagtanim ng ebidensya laban kay Austria. Isang pangalan lang ang pumasok sa isip niya. Mia. Kinabukasan, habang si Manang Fe ang nagbabantay kay Lola Alma sa ospital, ginamit ni Billy ang oras para kumilos. Una niyang tinawagan ang kanyang private investigator. "I need a background check on Mia Soriano. Financials, recent activities, everything. As soon as possible," utos niya. Pagkatapos, umuwi siya sa mansyon. Pinuntahan niya si Aling Delia, ang pinakamatagal na kasambahay sa kanila, mas matanda pa kay Manang Fe. Nadatnan niya itong nagwawalis sa hardin. "Aling Delia?" tawag niya. "Kailangan ko po kayong makausap." Nanginginig na humarap ang matanda. "Sa Sir Billy?" Noong gabi na nawala ang brooch ni Lola. Panimula ni Billy, "May napansin po ba kayong kakaiba? Kahit ano, kahit gaano kaliit." Nag-atubili si Aling Delia. "Sir, ayoko po sanang makisali." "This is for my Lola," mariing sabi ni Billy. "Kung may alam po kayo, sabihin niyo na." Huminga ng malalim ang matanda. Noong gabi pong iyon, habang abala ang lahat kay Senyora, napadaan po ako sa hallway malapit sa kusina. Nakita ko po si Ma'am Mia. Galing po siya sa direksyon ng kwarto ni Austria. "Sigurado po kayo?" "Opo, sir. Nagulat pa nga po ako. Akala ko po ay kung ano ang kailangan niya doon. Pero hindi ko na lang po pinansin. Ayoko pong mapag-initan." Ang bawat salita ni Aling Delia ay isang pako na lalong nagbaon sa kanyang hinala. Samantala, sa karinderya, hindi matahimik si Austria, langis para sa makina. Para saan? Inulit-ulit niya ang mga pangyayari sa kanyang isip. Ang pagkawala ng brooch, ang akusasyon, ang pagbura ng video,
Pagbura ng video, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Paano kung, Aling Nena, tawag niya. Alam ko na. Ang alin, Hija? Ang langis. Hindi po yun para sa makina ng sasakyan. Para po yun sa isang maliit na bagay. Sabi ni Sir Billy, nasira daw po ang video. Paano kung yung langis na yon ang ginamit para sirain o para magdulot ng short circuit sa security panel? Nagkatinginan sila ni Aling Nena, parehong nabigla sa posibilidad. Ang plano ni Mia ay mas detalyado at mas masama kaysa sa inaakala nila. Kailangan mong sabihin yan kay Sir Billy, sabi ni Aling Nena. Hindi po siya maniniwala sa akin. Malungkot na sagot ni Austria. Salita ko lang po ito. Kailangan nating bumalik sa palengke. Kailangan nating pilitin yung tindera na alalahanin ang eksaktong sinabi ni Mia. Habang sila ay papunta sa palengke, nagring ang telepono ni Billy, ang private investigator. Sir, may nakuha na ako, sabi ng investigador. Mia Soriano, baon sa utang. Nalugi ang negosyo ng pamilya niya. May malaki siyang utang sa kasino at hinahabol siya ng mga loan shark. She's desperate, sir. Very desperate. Kasabay ng pagbaba niya ng telepono ay ang pagdating ni Austria at Aling Nena sa palengke. Pinuntahan nila ulit ang matandang tindera. Inay, pakiusap po. Pilitin niyo pong alalahanin. Ano po ba eksakto ang sinabi ng babae tungkol sa langis? Pagmamakaawa ni Austria, pumikit ang matanda. Pilit na inaalala. Ang sabi niya, kailangan niya raw ng conductive oil. Isang bagay na nakakasira raw ng mga maliliit na electronic parts. Oo, yun, conductive oil. Nagliwanag ang mukha ni Austria. Iyon na, ang ebidensya niya. Sa mansyon, nakatanggap ng isa pang tawag si Billy. Si Alex. Billy, may good news at bad news ako, sabi nito. Bad news? A large chunk of the file is permanently gone. Masyadong magaling ang gumawa. Good news. Nakarecover ako ng isang fragment, mga 2 segundo lang. Hindi malinaw ang mukha pero... Pero ano, Alex? Hindi makapaghintay na tanong ni Billy. Pero kitang-kita ang anino ng isang babae na papunta sa security panel sa pader. At kitang-kita rin ang laylayan ng bestida niya. Itim na may puting bulaklak. Napatingin si Billy sa picture frame na nabasag ni Austria na ngayon ay nasa ibabaw ng kanyang mesa. Ang larawan nila ni Mia. Sa larawang yon, suot ni Mia ang isang itim na bestida na may puting bulaklak. Kasabay noon, nasa labas na ng gate ng mansyon si Austria. Nanginginig ngunit determinado. Oras na para harapin ang lahat. Nang makapasok si Austria sa gate, hindi ang katahimikan ang sumalubong sa kanya, kundi isang eksena na nagpatigas sa kanyang panga. Sa sala, si Mia ay nagbabasa ng isang libro para kay Lola Alma, na nakaupo sa wheelchair nito. Si Mia ay nakangiti. Ang boses ay malambing, na parang siya ang perpektong apo-in-law. Nang makita siya nito, ang ngiti sa kanyang labi ay agad na napalitan ng pagkagulat at inis. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Mia, agad na tumayo. Wala ka ng karapatan dito. May karapatan siyang magpaliwanag. Ang boses na yon ay hindi galing kay Austria, kundi galing kay Billy na pababa na ng hagdanan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hawak niya ang kanyang cellphone. Billy, anong ibig sabihin nito? Naguguluhang tanong ni Mia. Mia, I want to ask you one last time, sabi ni Billy, huminto sa harap niya. Saan mo dinala ang brooch ni Lola nung gabing iyon? Isang tawa ang kumawala kay Mia, isang tawang puno ng hindi makapaniwala. Are you serious? Pinagbibintangan mo ako? Siya ang nagnakaw. Nakita natin. Ang nakita natin ay isang palabas na ginawa mo. Malamig na sagot ni Billy. Isang palabas dahil baon ka sa utang at kailangan mo ng pera. Namutla si Mia. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Talaga? Tanong ni Billy. Kausap ko si Aling Delia.
Nakita kanyang galing sa kwarto ni Austria nung gabing iyon. Nagkakamali lang ang matandang iyon. Malabo na ang mata. Depensa ni Mia. Noon, nagsalita si Austria sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. At nagkakamali rin po ba ang tindera sa palengke? Tumingin sa kanya si Mia na parang nakakita ng multo. Ang tindera na pinagbilhan mo ng lavender na scarf, pagpapatuloy ni Austria. At ang tindera na pinagtanungan mo kung saan nakakabili ng conductive oil na ginamit mo para sirain ang security camera. Ang bawat salita ni Austria ay parang isang suntok na tumatama kay Mia. Nawala ang kanyang kumpiyansa, napalitan ng purong pagkataranta. Mga kasinungalingan, pinagtutulungan niyo ako. Sigaw niya. Ang luha ay nagsimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Billy, ako ang paniwalaan mo. Mahal kita. Huli na para dyan, Mia, sabi ni Billy. Itinaas niya ang kanyang cellphone at pinindot ang play. Isang maikling video ang lumabas sa screen. Malabo, magalaw. Ngunit malinaw na makikita ang anino ng isang babae at ang laylayan ng kanyang bestida. Isang itim na bestida na may puting bulaklak. Ang eksaktong bestida na suot ni Mia ngayon. Napatingin si Mia sa kanyang suot pagkatapos ay sa video. Paulit-ulit. Walang tunog, walang mukha. Pero sapat na yon para idiin siya. Doon na siya bumigay. Ang kanyang pag-arte ay gumuho. Oo, ako na. Ako na ang gumawa. Umamin siya. Ang boses ay puno ng galit at pait. Ginawa ko yon dahil dapat sa akin ang lahat ng ito. Ako dapat ang nasa posisyon niya. Ako ang minahal mo, Billy. Hindi ang probinsyanang hampas lupang yan. Itinuro niya si Austria. Ang daliri ay nanginginig sa galit. Ano bang meron siya na wala ako? Dahil ba nagluluto siya ng adobo? Dahil ba nagpapatawa siya sa matandang yan? Sa sandaling iyon, isang boses ang pumutol sa kanyang pagsisigaw. Mahina, ngunit puno ng awtoridad. Umalis ka sa pamamahay ko. Lahat ay napatingin kay Lola Alma. Nakatingin ito ng diretso kay Mia. Ang kanyang mga mata, kahit may bakas pa ng sakit, ay matatag. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita siya ng buo sa loob ng maraming araw. Narinig mo ang lola ko, sabi ni Billy. Lumapit siya sa pinto at binuksan ito. Get out. Now. Alam ni Mia na talo na siya. Walang nang natira sa kanyang dignidad. Kinuha niya ang kanyang bag at bago siya tuluyang umalis, humarap siya kay Austria. Ang kanyang mga mata ay nanglilisik. Hindi pa tayo tapos, sabi niya na parang isang sumpa. Pagkatapos ay lumabas na ito, isinara ang pinto ng malakas. Ang bigat sa loob ng bahay ay tila biglang gumaan. Si Manang Fe at Aling Delia ay napayakap sa isa't isa, umiiyak sa tuwa. Ngunit para kay Austria at Billy, nagsisimula pa lang ang lahat. Naiwan silang dalawa sa gitna ng sala. Nakatayo. Tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ulan sa labas at ang tiktak ng lumang orasan sa pader. Humarap si Billy kay Austria. Sa unang pagkakataon, nakita ni Austria ang isang bagay na hindi pa niya nakikita sa mga mata nito. Pagsisisi. Purong, hindi matatawarang pagsisisi. Sinubukan nitong magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Huminga ito ng malalim. Austria. Ang pangalan niya na binitawan nito ay hindi na isang utos o isang akusasyon. Ito ay isang pakiusap. Patawarin mo ako. Hindi agad nakasagot si Austria. Napakaraming emosyon ang dumadaloy sa kanyang puso. Galit, sakit, pagod, at isang kakatwang pakiramdam ng kaluwagan. Tinitigan niya lang si Billy. Pinoproseso ang tatlong salitang matagal niyang gustong marinig. Patawarin mo ako. Sa huli, isang marahang tango lang ang kanyang naisagot. Hindi pa niya kayang magsalita. Ang pagpapatawad ay hindi isang salita. Ito ay isang proseso. At alam niyang mahaba-haba pa ang prosesong yon. Naintindihan ni Billy ang katahimikan niya.
Hindi na niya ito pinilit. Sa halip, sa mga sumunod na araw, ipinakita niya ang kanyang pagsisisi sa gawa. Kinabukasan, nagulat na lang si Austria nang may kumatok sa pinto ng bahay ni Aling Nena. Si Billy. May dala itong mga prutas at gamot, pero hindi para sa kanya. Pwede ko bang makausap ang nanay mo? Tanong ni Billy. Ang boses ay puno ng respeto. Ipinakilala siya ni Austria sa kanyang ina. Umupo si Billy sa kanilang maliit na sala at nang may buong pagpapakumbaba, humingi ito ng tawad sa pamilya ni Austria dahil sa kahihiyang idinulot niya. Hindi sapat ang sorry, alam ko po, sabi ni Billy habang kausap ang nanay ni Austria. Kaya po, hayaan niyo po sana akong bumawi. Sasagutin ko na po ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot ninyo. Tumanggi ang ina ni Austria noong una. Ngunit mapilit si Billy, hindi bilang bayad pinsala, kundi bilang isang paraan para ipakita ang kanyang sinseridad. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Araw-araw, pagkatapos ng kanyang trabaho sa opisina, dumadaan si Billy sa karinderya. Hindi para kumain, kundi para lang makita at makausap si Austria. Tinutulungan niya itong magbuhat ng mga pinamili. Nagtatanong tungkol sa kanyang araw, nakikinig siya. Sa unang pagkakataon, tunay siyang nakikinig. Isang hapon, habang nagwawalis si Austria sa labas ng karinderya, umupo si Billy sa isa sa mga plastik na upuan. Bumalik ka na sa mansyon, Austria, sabi niya. Si Lola, hinahanap ka niya palagi. Ikaw lang ang gusto niyang mag-alaga sa kanya. Umiling si Austria. Hindi na po siguro, sir. Billy, pagtatama nito. Call me Billy. Huminga ng malalim si Austria. Billy, hindi na ako babalik dahil amo kita. Kung babalik man ako, babalik ako para kay Lola Alma. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Billy. Iyon lang ang kailangan kong marinig. Bumalik nga si Austria. Ang kanyang pagbabalik ay nagdala ulit ng liwanag sa mansyon. Si Lola Alma ay unti-unting bumalik sa dati nitong sigla. Ang mga tawanan ay muling umalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Ngunit ngayon, iba na. Si Billy ay sumasali na sa kanila. Nakikipagkwentuhan. Minsan, sinusubukan pa nitong magbiro, kahit na laging corny. Isang gabi, habang nagdidilig ng halaman si Austria sa hardin, nilapitan siya ni Billy. Naalala mo ba yung sinabi ko nung unang araw mo? Tanong ni Billy. Na hindi ako nagpapalaki ng palamunin. Napangiti si Austria. Opo, hinding-hindi ko po makakalimutan. Isa yon sa pinakamalaking katangahan na nasabi ko sa buong buhay ko, sabi ni Billy, tumitingin sa mga bituin. Ikaw pala ang bumuhay sa bahay na ito. Ikaw ang nagbalik sa lola ko. Ikaw ang nagbago sa akin. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso, puno ng emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Hindi na ako papayag na masaktan ka ulit. Hayaan mo akong protektahan ka, Austria. Hayaan mong mahalin kita. Ang puso ni Austria ay tumalon. Ito na. Ang mga salitang hindi niya inakalang maririnig niya mula sa lalaking minsan niyang kinamuhian. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya. Kinabukasan, habang masayang nag-aalmusal sila nina Lola Alma at Aling Nena sa hardin, lumapit si Billy. Walang magarbong singsing na dala. Walang nakaluhod na eksena. Sa halip may dala siyang isang maliit na paso. Sa loob nito, isang maliit na sunflower, ang paboritong bulaklak ni Austria. Inilapag niya ito sa harap ni Austria. Hindi ako kasing liwanag ng araw, sabi niya, medyo nahihiya. Pero Austria Mendoza, tumingin siya sa mga mata nito. Will you let me be your sunshine? Makalipas ang 6 na buwan, ang hardin ng mansyon ng mga Vergara ay napuno ulit ng tawanan at musika. Ngunit hindi ito isang malaki at magarbong kasalan. Ito ay isang simpleng salo-salo, isang pagdiriwang ng pamilya. Sa isang sulok, abala sa pag-iihaw ng barbecue si Billy
kasama ang tatay ni Austria. Nagtatawanan sila na parang matagal nang magkakilala. Ang dating istrikto at laging nakasimangot na CEO ay isa na ngayong lalaking marunong magbaba ng sarili at makisama. Sa ilalim ng isang mayabong na puno ng mangga, magkatabing nakaupo sa kanilang mga silya sina Lola Alma at ang ina ni Austria. Pareho na silang malakas at malusog. Nagpapalitan sila ng mga kwento tungkol sa kabataan ng kani-kanilang anak, habang si Aling Nena naman ay abala sa pag-aasikaso ng mga pagkain sa mesa. Naging bahagi na rin siya ng pamilya. Si Austria ay nakatayo sa di kalayuan, pinapanood ang lahat. Ang kanyang puso ay puno ng isang payapang kaligayahan. Ang mga pagsubok na pinagdaanan niya ay tila isang malayong alaala na lang. Hindi niya ito kinalimutan. Sa halip, ginawa niya itong isang aral na nagpatatag sa kanya. Naramdaman niya ang isang mainit na yakap mula sa likuran. Amoy pa lang, alam na niya kung sino. Okay ka lang, mahal ko? Bulong ni Billy sa kanyang tainga. Humarap si Austria at ngumiti. Hinawakan niya ang pisngi nito. Okay na okay. Tumingin sila pareho sa masayang eksena sa kanilang harapan. Ang dalawang pamilyang pinag-isa ng isang hindi inaasahang pag-ibig. Alam mo, sabi ni Austria, minsan iniisip ko, paano kung hindi ko nabasag yung picture frame mo noon? Natawa si Billy. Malamang, hanggang ngayon, isa pa rin akong malungkot at masungit na boss. At malamang, hindi pa rin masarap ang adobo sa bahay na to. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Austria. Sa daliri nito, may isang simpleng singsing na may maliit na sunflower design. You saved me, Austria. Seryosong sabi ni Billy. Hindi lang si Lola, pati ako. Umiling si Austria. Hindi. Pinagaling natin ang isa't isa. Sa ilalim ng hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, natagpuan nila ang kanilang tahanan. Hindi sa loob ng mansyon o sa karinderya, kundi sa piling ng isa't isa, sa gitna ng isang pamilyang binuo ng pagpapatawad, pag-asa, at ng isang pag-ibig na nagsimula sa isang nabasag na salamin at pinatibay ng panahon. Ang dating hardin na tahimik ay puno na ngayon ng buhay, isang buhay na hindi na nila hahayaang mawala pa. Dahil sa wakas, natutunan na ni Billy kung paano ngumiti ulit, at si Austria naman ay natagpuan ang lalaking handang maging sikat ng araw niya habang buhay. At dito nagtatapos ang kwento ni na Austria at Billy. Isang pag-ibig na sinubok, ngunit sa huli ay nagwagi. Mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig hanggang sa dulo ng kanilang kwento. Aaminin ko po, habang isinusulat ko ang mga tagpo kung saan si Austria ay pinaratangan at pinalayas, tila dinudurog din ang aking puso. Naramdaman ko ang kanyang hiya, ang kanyang sakit, at ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang mga ganitong kwento ay madalas hango sa mga totoong pighati at pag-asa na nasasaksihan natin sa araw-araw. Ngunit tulad ng isang munting binhi na itinanim sa dilim, ang pag-asa ay laging hahanap ng paraan upang sumibol. Ipinapaalala sa atin ng kwento ni na Billy at Austria na ang tunay na pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit, kundi ang pagpiling bigyan ng liwanag ang isang pusong minsanan ng nagdilim. At iiwan ko sa inyo ang isang tanong. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Austria, sa kabila ng lahat ng sakit at kahihiyan, magagawa mo rin kayang magpatawad? Nais naming marinig ang inyong saloobin. Ibahagi niyo po sa amin ang inyong mga komento sa ibaba. At kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong puso, huwag po sanang kalimutang i-like at i-share ang video na ito.